Dear Daily Diary, itago mo na lang ako sa pangalang Ann, 25 years old, housewife. Nais ko lang ibahagi ang tafaiba kong karanasan na ni sa panaginip ay hindi ko akalaing aking magagawa. Hindi sa pagmamayabang, pero masasabi kong napanatili ko ang aking katawan sa aking edad. Maputi, may kalakihan ang dibdib at balakang. Si Mark, asawa ko, isang engineer, health-conscious at maganda rin ang pangangatawan na wala nang inisip kundi paghandaan ang aming future. Masasabi kong may pagkakataon na talagang hinahanap ko ang yakap ng asawa ko dahil madalas siyang mamalagi sa construction firm na hawak nito. Isang gabi umuwi itong nakainom kasama ang 3 OJTs nito dahil nag-celebrate ang mga ito sa huling araw nila sa firm. Pinili ni Mark na ituloy na lang sa bahay ang selebrasyon dahil mas makakatipid ito at para na rin hindi na siya mahirapan magmaneho pa uwi. Agad ko silang pinagsilbihan at inasikaso. Dahil na rin sa biglaan ang pagdating ng mga ito, ay hindi na ako nagkaroon ng oras magpalit. Suot ang itim kong nightie, ay huli na nang mapansin kong tila iba na ang titig ng 3 OJT sa akin habang abala ako sa pag-aasikaso sa mga ito. Bago pa man makalayo para makapagpalit, ay tinawag ako ni Mark para formal nang ipakilala sa mga ito. Gusto ko sanang sabihing mamaya na lang, pero pinagbigyan ko na ito dahil malimit itong magpapunta ng bisita sa bahay. Matapos ipakilala, ay inilabas ni Mark ang wine na binili nito para sa akin, para saluhan silang uminom. Habang isa-isa nitong ikinikwento ang mga bagay na mamimiss nito sa 3. Bukod sa trabaho, ay kasama din ang mga ito ni Mark sa gym, kaya ganun na lamang ang pagiging fit ng 3. Hindi nagtagal, dahil na rin sa nakainom na si Mark, ay tuluyan ng sumuko ito. Sa sobrang kalasingan ay hindi na ito makatayo papasok ng kwarto, kaya naman agad tumulong ang 3 sa pagbuhat nito sa kwarto. Sa pag-alalay ng 3 para itayo si Mark, ay biglang nasuka ito para maging dahilan para madumihan ang pangtaas ng 3. Hindi naman ininda ng 3 ang suka nito, pero agad nilang tinanggal ang kanilang pangitaas para hindi ito kumalat at para maalalayan muli si Mark. Agad kong itinuro sa 3 ang kwarto at habang nablalaan ang mga ito ng dahan-dahan ay may kung anong nagpatitig sa akin sa katawan ng 3. Habang binubuhat ang asawa kong lasing na lasing, ay lalong naglabasan ang mga cut nila sa katawan at mga muscle ng mga ito. Dala na rin ang wine na pinainom sa akin ni Mark, ay iba ang init na dala nito sa katawan ko. Mabilis akong nagligpit at aaminin ko na tinamaan na rin ako, lalo na't inupos ko pa ang huling baso habang nagliligpit ako. Sa pagsunod ko sa kwarto para silipin si Mark, ay bumungad sa akin ang 3, suot na lamang ang mga boxer shorts nila. At oo, Daily Diary, sinubukan kong labanan ang sarili ko. Pero may kung anong kuryente ang dumaloy sa aking katawan nang isa sa kanila ang lumapit at hinawakan ng aking baywang at kamay papasok ng kwarto. Bago pa man makasalita, ay natulala at namilog na lang ang aking mata dahil isang mainit na labi ang sumalubong sa akin. Kasabay ng pagsara ng pinto, ay isang malakas na ulan ang sumabay sa amin na nagpalamig ng kwarto. Hindi naging sapat ang lamig na dulot ng ulan sa init na aking natanggap sa 4 na sulok ng kwarto. Ang namimilog kong mata ay tuluyan ng napapikit sa sunod-sunod na lambing na aking tinanggap. Matapos ang 2 oras, ay tuluyan na ring tumila ang ulan. Kasabay nito ang pagpapaalam ng 3, habang ako ay hindi pa rin makapaniwala sa mga naganap. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ito sasabihin kay Mark sa tuwing makukwento nito ang paghahanap nito ng bagong OJT sa bago nitong proyekto.